Ah, sabi ni Benny Reyes, Mark Villar, nasaan? O, yan ang pag-usapan natin, mga kababayan. Si Mark Villar. Yan naman ang pag-usapan natin. Di ba nung nakaraang araw, sabi ni Jingo Estrada, hindi naman bago yung ghost na mga flood control project, sabi niya ganon. During the time ni Duterte at ni Mark Villar, ay meron din naman yan. Pero mga kababayan, alam nyo ba, lumalabas ngayon, si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik pa rin. Pero mukhang mga kababayan, ewan ko ha, kung malisyoso to, pero si Mark Villar nga ba ang boss ni Engineer Henry Alcantara? Mga kababayan. Manasabi ko to dahil sa balitang ito, mga ka-GP Natics, na kung saan po lumalabas ngayon, mga kababayan, sa isang balita na itong si Henry Alcantara, ang isa pong engineer ng Bulacan na hindi daw kilala, nitong si Joel Villanueva, mga kababayan, ay lumalabas po, mga kababayan, na ang tao po na nag-appoint sa taong ito ay walang iba, mga kababayan, kung hindi si Mark Villar. Paano ko nasabi, mga ka-GP Natics, ang bagay na yan? Eto po, tingnan natin. Uy. O, ito po yung balita, mga kababayan. Sabi dito, politiko, okay? Si Mark tahimik pa din. Villar appointed controversial Bulacan DPWH or DPWH executive. Mga kababayan, siya pala ang nag-appoint niyan. While Engineer Henry Alcantara now stands at the center of multi-billion peso flood control scandal in Bulacan, he official who had appointed him to the post has yet to speak on the issue. In 2019, then Public Works Secretary and now Senator Mark Villar named Alcantara as head of the first Engineering District of the Department of Public Works and Highways in Bulacan. The same office embroiled in several alleged ghost flood control projects. Parang mga kababayan, parang naalala ko tuloy yung ginawa ni Digong Duterte nung panahon po ng magpapalit na ng administrasyon. Parang ang ginawa niya ay nag-iwan ng mga, sabi niya gano'n, I will give you a gift, mga kababayan, sabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay isa daw gift ang ibibigay niya. Ano yon, mga kababayan? Yung mga cabinet secretaries daw niya iiwan niya kay Pangulo. Yung pala, yung mga secretaries na yan ay walang mga kwenta. 'Di ba? Tapos ito, parang okay, sige, ako ay magsisenador na, sabi siguro ni Mark Villar. Iiwanan ko sa inyo etong si Engineer Alcantara bilang head ng First Engineering sa District of the Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Yari ka! A document obtained by Politica showed Villar signed a Special Order number 92 on August 5, 2019, designating Alcantara to replace Engineer Ruel B. Angeles who had then retired, mga kababayan. Bakit nga kaya tahimik pa rin si Mark Villar sa bagay na to? Mark, bakit tahimik ka? Paramdam ka naman. Pagalawin mo na ang baso. Yari ka! Under and by virtue of this order, Engineer Alcantara is directed to perform the duties and assume the responsibilities pertinent to the position of district engineer. As such, he is entitled to collect representation
and transportation allowance. Kasi talagang ano pa, inilagay niyo pa dito yung kanyang role He is entitled to collect representation and transportation allowance. Pero na naman, subject to the usual accounting and auditing rules and regulation. This order supersedes previous issuance to the contrary and shall take effect immediately, added Villar, who now chairs the Senate Committee on Public Works. Tapos inilagay niyo ulit si Villar dyan. Diba? Dapat pa bang ilagay si Villar dyan, mga kababayan, sa Public Works Committee? Tapos, ang daming palpak na mga wala man lang silang due diligence na ginawa sa mga proyekto nila during that time. At the same time, kaya naman yung inappoint mo, talagang number 1 po sa bilyon-bilyon na flood control ghost projects. Aray! 6 years later, Alcantara has emerged as a central figure in what has become as the Marcos administration's biggest corruption scandal. Sabi ko nga kay Marcoleta, Marcoleta, alam mo, ako maniniwala sa'yo at hahanga ako sa'yo. Kapag inimbestigahan ninyo, hindi lang yung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, bagkus nung panahon ni Digong Duterte, ay maniniwala talaga ako kapag binigyan nyo ng time yon. Diba? Hindi lang yung nakatutok sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kasi sabi ko nga, flood control projects, 11,000 mahigit yung kay Digong. What happened to those projects? Diba? Meron ba tayong balita tungkol sa mga bagay na yan? Or wala? Baka naman mas matindi at baka dyan nagsimula ang ghost flood control projects. Diba? Sabi dito, in a privileged speech on Wednesday, Senator Panfilo Lacson revealed that at least 28 contracts awarded by the First Engineering District carried the distinct amount of 72 million each. Aray! Ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Sino sinasabi ni Lacson dito? Si Hernandez, si Bryce Hernandez, 'di ba? At yung sinasabi pa nga, mga kababayan, sino kaya sa dalawa? Yung Sugarol na nagpapatalo ng daang-daang milyon sa casino, 'di ba? Ko. Oy, Villar, magsalita ka naman. Ha? Hindi dapat si Mark magiging immune siya dyan kapag may aberya. Sabi ni Poldo Maria, malamang sa Davao, bilyones sa Davao, baha pa din. Malamang, idol, bilyones sa Davao, baha pa din. Kaya nga 'di ba? Sabi ni Chanel Paris, baka mabuking, kaya hindi magsasalita. Mga kababayan, dahil nga nalantad na yung pangalan ni Henry Alcantara, malamang sa malamang, magkakaroon ng deep investigation kung sino ang naglagay sa kanya dyan. Ngayon lumalabas na nga na ito ay appointee ni Mark Villar. Ang tanong ko nga Mark, paano at bakit ito ang napili mo na ilagay dyan sa First Engineering sa Bulacan? Yun ang katanungan dyan Kakilala mo rin ba yan? Yari ka! Diba? Or meron tayong kahati dyan? Sabi ni Ma'am Mona, pera-pera na lang ang labanan. Talagang mga ka-GP Natics, talagang nakakaano, no? Sobrang nakakasama ng loob. Na yung mga mayayaman, lalong yumayaman. Yung mga may hirap, lalong naghihikahos sa hirap. Hindi tayo makaangat-angat. Kasi mismo, mga kababayan, kaya nga sabi ko sa mga kapitbahay ko, sa mga kakilala ko, kung gusto nyong umangat, umalis kayo sa lugar ninyo. Yun lang ang tanging paraan. At magsikap talaga tayo. Mga kababayan, kung hindi, naku po. Grabe talaga. Siguro, nung panahon na talagang
Ako nung panahon na sabihin natin nagsisimula rin ako sa vlogging kahit nung nasa call center pa ako, totoo yun, na kahit baha, kailangan mong pumasok. Kahit yung dadaanan mo baha, papasok at papasok ka pa rin. Pero mas maganda nung time na ano, mga kababayan. Kasi dati matagal pa bago bumaha eh. Pero nung panahon ni Digong, wala. 30 minutes, 1 hour, baha na eh. Oh. Greedy talaga itong mga officials ng government, hindi na nahiya at ang kapal ng mga fest. Hindi ko nga alam kung saan nila nilalagay yan, mga kababayan. Hindi naman nila yan may madadala, no? Sa kanilang hukay, sa kanilang pagkamatay. Pero itong mga to, talagang patuloy na kinukubra ang lahat ng pera. Hindi naman nila, Diyos ko, kaya nyo bang gastusin lahat yan? Ipamigay nyo kaya sa mga mahihirap yan. Oh. Sabi ni Sir Manuel Balingit, bakit marunong ka pa sa Pangulo Babalu? Kasi nga, mga kababayan, wala daw ata panggastos yung mga kaalyado nilang senador. Yari ka! Tatakbo na lang akong kagawad muna, tapos kapitan, tapos councilor, etc. Ako, kung, pwede naman, mga kababayan, kaya lang pag nasa politika na ang isang tao, masasabi natin, mga kababayan, baka mamaya yung isang magaya na rin sa mga bulok na kamatis. 'Di ba? Kasi ang tao, sa totoo lang wala talagang kakontentuhan. Hangga't merong makukuha, talagang ano 'yan talagang mga greedy, 'di ba? So tayo dapat mas maganda pa nga yung buhay ng mga mahihirap, yung mga nasa yung mga nasa mid-level or yung mga tao na sabihin natin mga kababayan ay talagang dumaan sa hirap. Ramdam nila 'yan 'di ba? Iba-iba naman po ang tao talaga, iba-ibang tao. Tayo nagsisikap. Siguro pag nasa mundo tayo ng politika o yung mga politiko din tayo, baka ganid din tayo, mahirap naman, 'di ba? Pero hindi tayo nagsasalita ng tapos. Ang ibig kong sabihin, hindi lahat po ng mga nandyan din ay mga kagaya nila. Meron din mga matitino dyan. Kaya lang, sabi ko nga, sa daloy naman kasi, baka mamaya kahit matitino, naahawa na rin. 'Di ba? Dahil wala silang magawa. Malalaking mga tao, yung mga nasa paligid nila. Mama Irene Santiago, salamat po sa pag-share ng blessing. Mhm. Yung ex-kapitan namin dito nakapagpa-third floor kasi baka masipag. Masipag. Anong klaseng masipag? Masipag saan? Patay tayo diyan. Okay? So ayan tahimik lang si Mark Villar, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa rin po nagsasalita. Ang tanong, Mark Villar, magkano kaya? Joke lang. Oh. Sabi nga ni James Bond, the world is not enough sa mga, sa mga matatakaw. Tama rin kayo dyan, mga kababayan. Okay, ano pa mayroon tayo sa mga balita natin ngayon? Halos wala rin no? Mga